ta sa mga tao nga gitawag sa Ginoo. Gihangin ako ang tanan sa pagpanindog. 1 Samuel chapter 17 verse number 23. 1 Samuel chapter 17 verse number 23. Let's read together this one verse. And this story, this chapter in the Bible is a common story where David fought with Goliath and David slayed Goliath. Iyang gipatay ang usa ka higante, 9 feet and 9 inches tall. David was just simply a lad, usa ka batang gamay, and yet nakaangkon siyag kadaugan. And so, 1 Samuel chapter 17, verse number 23, this is now the beginning of his arrival to the battlefield. Og sa dihang nagkigstorya siya mga kaigsuonan, kay gisugo siya sa iyang papa nga magdalag pagkaon para sa iyahang mga igsuon nga mga sundalo, ning kalit og gawas ang higante nga ginganan og Goliath, and spewing out words that defy, spewing out words that mock the Israelites, the Israelite armies, and the God of Israel. And here's what the Bible says in verse number 23. Ang tanan magabasa. Go. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words. And David heard them. What words? Those words of defiance, those words of insulting, mocking. Even he told the Israelites, tigai kog tao nga makik-away kanako, and kung madaog mi, you will serve us. But if we will lose, we are going to serve you. The title of our message this evening, a young man that sees God. A young man that sees God. In our world today, all that we see sa ato mga young people, ang mga gadgets, ang mga salida, ang mga Mobile Legends, ang mga dula, mga alluring things that try to captivate the attention and the, unsay tawagan ni, ang adrenaline, ang unsay tawagan na sa science, kanang happy emotion sa utok sa brain sa tao, no, mag-stimulate. And muna nga ang problema sa mga batanon, sa mga bata karon, kung magsugod na gwali, magpa-eskwelaho na, di na interesado ngano man kay wa na stimulate ang ilang utok. So it's like similar to the drug addiction nga. Grabe ang stimulation. That's why kanang cocomelon, grabe kaayo ang colors nga ginagamit. A lot of studies is telling na dili advisable ang cocomelon sa mga bata nga palantawon tungod kay it stimulates their minds. And when they would transfer to another session, dili na maminaw ang mga bata. Kining mga butanga mo ni ang makita sa ordinaryo nga mga bata. But here in our text this evening, David sees something in his life. Sa iyang pagkabata, iya nakita ang tinuod ug buhi nga Dios. And I hope and pray tonight that sa atong mga young people nga naa dinhi karon, and even to all of us, that we would see God sa atong kinabuhi. When we say that there is God, dili na binuang mga kaigsunan. When we preach the Word of God, and when we preach that Jesus Christ is coming, dili na tinuod, dili na tiaw-tiaw mga kaigsunan. Apan ka na usa ka real nga butang. My question tonight is this: imo bang nakita ang mga trabaho sa Dios sa imong kinabuhi? Imo bang makita nga dunay Dios? Dunay Dios nga nagamping nako. Dunay Dios nga nagtagbo sa akong panginahanglanon? Or are you a young man that only sees yourself? Father God in heaven, I pray that you will bless this very short and simple message. I pray, Lord, nga ang balang espiritu makikstorya sa imong mga katawhan. Especially, Lord, to our young people, that we would be able, Father God, to see you and experience, Lord God, the abiding presence. And Lord, nagampo ko Ginoong Dios nga
dili lang mahimong relihiyon kining among pagsimba, kundi mahimong tinuod sa among kinabuhi, O God. That we would every day, as we grow in our Christian life, that we would be changed, and moment by moment, Lord, ang among mga kinabuhi, Lord God, makita nga dunay Ginoo niini nga nagpuyo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat kaayo sa tanang mga bisita nga nanamo dinhi karon. Salamat Ginoong Dios sa imong pagdala nila dinhi sa Balay Tigumanan. And it's my prayer, Lord, that we are going to glorify your name and magnify it. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. You may be seated, please. If we are going to summarize this chapter, nasayod ta nga kining chapter 17, this is a very common chapter. I believe kitang tanan nakabasa na ta niini. I believe we are all familiar with the story of David and Goliath, and if we summarize this chapter, all the odds were against David. From a human point of view, it was really impossible to defeat Goliath. Sa tawhanon mga kaigsuonan nga panghuna-huna, dili gyud pwede o dili gyud posible nga mapildi sa usa ka bata ang higante nga tao, ang higante nga kaaway, ang higante nga sundalo sa Philistines. David was on the disadvantage of the age. Edad palang daan. Sa edad palang daan, pildi na si David. Usa lang siya kabata, apan ang iyang kaaway, usa ka hamtong nga tao. A mature, an adult person. He was also on the disadvantage of the height. David was only a short boy, usa ka gamayng bata mga kaigsunan, but Goliath was described in the Bible as 9 feet and 9 inches. Almost 10 feet ang iyang gihabugon. Usa ka habog nga tao, usa ka higante nga tao. He was on a disadvantage when we talk about heights. When we talk about experience, he was a man of his war from his youth. That was the words of King Saul. And David was just a youth. Magisgot tag kusog, mas kusgan ang adult kaysa sa usa ka bata. Magisgot ta og armas, maghisgot kitag hinagiban, weapons. Pildi gyud si David tungod kay ang dala ni David 5 ka bato mga kaigsunan, pero si Goliath dako kaayo bangkaw, naapay sword nga dako kaayo, naapay nagdala og armor og shield nga iyahang assistant niya nga naa sa iyahang kilid. When we talk about weapons, pildi na daan si David. When we talk about resources, pildi na daan si David. When we talk about moral support, pildi na daan si David. I believe as Goliath stepped out of the armies of the Philistines, and the Philistines, they shouted, "Goliath! Goliath! Goliath!" Pero si David in taon, kabatang gamay, "Uy dong, pabalik diri dong. Ano na makadiha?" Morally speaking, nobody cheered up for David. Because again, on the human point of view, imposible kaayo mga kaigsunan nga madaog siya. The Bible tells us that David, when he arrived in the battlefield, kinagdala siyang pagkaon para sa iyahang mga igsuon nga mga sundalo. 3 elder brother of David. Pag-abot niya mga kaigsunan, gikasab-an pagyud siya sa iyahang maguwang mga kaigsunan. Gikasab-an pagyud siya tungod kay nakigstorya siya sa usa ka sundalo, giingnan siya, nganong naa man ka dinhi? Nganong gibiyaan man nimo mga karnero nga gitugyan ni papa kanimo? Kabalo ko nga gahi kag ulo, kabalo ko nga dautan ang imong kasing-kasing. Recklessly scolded by his own elder brother. The Bible also tells us that when David was called by the king, aron i-represent niya ang iyang kaugalingon to fight against Goliath, he was turned down by his own king, King Saul. He was trash-talked by Goliath when he faced this huge man. Niingon si Goliath, "Am I a dog? Iro ba ko para magdala lang kanakog tukog, puspos? A stave?" And then David
faced Goliath, and Goliath mocked him and mocked the God of David. In all these negative things, my friends, young people that are here, sa tanang mga negatibong mga butang nga atong makita sa storya, in all these negative things, there is one important thing that is true in the life of David as a young man. Yes, pildi siya sa edad, pildi siya sa gitason, pildi siya sa experience sa kinabuhi, pildi siya sa kusog, pildi siya sa hinagiban, pildi siya sa resources, pildi siya sa moral support. Nobody cheered for him. But one thing is very important. One thing is true. Sa kinabuhi ni David, isip usa ka batan-on sa iyang pagkabata, iyang nakita ang kadako sa iyang Dios. He saw how big his God is. Mo na ang pinaka-importante sa kinabuhi sa usa ka batan-on. As a young man, kinahanglan makita nimo nga dunay Dios nga tinuod o dunay Dios nga dako puno sa mga kahibulungang mga butang. Notice the words of David in verse number 26. 1 Samuel 17, verse number 26. This is a run-through of our message tonight, and diri magbalik-balik ang atong mensahe, but this is a wonderful verse to review and reread over and over. And I like this part of 1 Samuel. Ganahan kay kumubasa ani nga chapter. Verse number 26, the Bible says, "And David spake to the man that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?" You see, David believed that his God is a living God. Ang iyang Dios, buhi nga Dios. Usay, malupigan pa ta ni David. Kaya sa panahon nga doon natay problema, murag ang Dios, patay nga Dios. No, his God, he believed, he saw that his God is a living God. The Bible says in verse 34, "And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God." Verse 37, ingon ng Bible, David said, "Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine." You see, ang baba ni David na puno sa paglitok sa ngalan sa Ginoo. Ngano man, nakita niya ang kadako sa Dios sa iyahang kinabuhi. Jump to verse number 45. The Bible says, "Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied." Verse number 46, the Bible says, "This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee. And I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel." Verse 47, "And all this assembly," everybody read, verse 47, "Go, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will." Wala siya niingon, He may be, but He said, He will. He will give you into our hands. First of all, number one, giunsa paglantaw ni David, o giunsa niya pagkakita nga dunay Dios. Number one, David recognized the existence of God.
he recognized that God is real. We are now living in a world today where many teenagers and young people do not believe in the existence of God. Tungod sa ilang ka-bright, again, nindot ning mahimutang bright, pero kung masobraan nakaka-bright, marag di na pod maayo. Amen ba mga bugoon? Amen na lang taoy. Salamat nga bugo. Bahalag bugoon ta, basta nagtuo ta nga dunay tinuod nga Dios. I remember, first year pa ko dito sa Arellano, first semester, ako mga classmates na ko, grabe, mga bright kayo sa law school, grabe kayo mag-recitation, dito na, nakipaglantugi na sila sa kung maestro, abogado na mo, ang professor na mo, nga prosecutor sa Manila, nga mo'y nag-handle sa case ni Maria Ressa, dito na, nagkiglantugi na sila, kay ilag yung, dili gyud sila mo to, nga dunay Dios. And here's what the Bible says in Psalm chapter 14, verse number 1, buang-buang ang tao nga dili mo to Ginoo. Doon ay usa ka tao, di siya mo to Ginoo, gidala siya sa iyahang amigo nga pastor dito sa Kananan. Og sa dihang nangaon sila, nag-order ang pastor og mga pagkaon, pansit. Nag-order ang pastor og crispy pata, kinilaw, sinuglaw, lumpiang Shanghai. Order siya dito og drinks, fruit shake, mango shake, avocado shake. Og sa dihang giserve na mga kaigsunan ng pagkaon, giingnan siya sa pastor, Brad, mo to baka Brad nga way galuto ani Brad? Disaka ni gikan Brad no? Lisod pod og ning tungha lang ni kalit din he. Brad, sigurado ko kani Brad nay galuto ani. Kung moingon ko nimo Brad og way galuto ani, ingnon jud ko nimong buang-buang ko. Kay kaklaro sa mga pagkaon nga dili na aksidente nga niabot sa kalaha og ning ukay siyang kaugalingon og naabot sa butanganan og sudan og nabutang sa lamisa. Pagkadakong binuang kung kining tanan gikan lang sa aksidente, kung ang tanan nga nakita nato aning kalibutana gikan lang mga kaigsuonan sa pagbangga-bangga sa mga abog, and that is what we call a Big Bang Theory. Pagkabuang-buang sa tao kung motuo siya nga ang tao gikan og unggoy. Yes, naagi murag na og unggoy, pero dili kana pasabot nga gikan tag unggoy. Amen? Munang tanawan na mo tapad murag unggoyon gamay, pasensya na gyud. Pero dili na gikag unggoy, dunay Dios nga nagbuhat nato. There is the existence of God, and most of the soldiers sa ning gawas mga kaigsuonan ang dako kang higante nga ginganlan og Goliath, og nakita sa mga kasundaluhan mga kaigsuonan ang dako kaayo nga tao insulting the Israelites, insulting and mocking the soldiers of the armies of Israel. Mga kaigsuonan, pagkakita ni David sa higanti nga tao nga nagbiay-biay sa ngalan sa Ginoo, gibutang ni David sa iyang kasing-kasing, this man is not insulting the armies, this man is insulting God. Ginoo ang iyang giinsulto. Ginoo ang iyang gibugal-bugalan. Why? Because he believed in the existence of God. The word defy that we can find in verses 26, 36, 45 to 47, the verses that we have just read a while ago, the word defy means to challenge, to insult, or to show resistance or contempt toward or bold rebellion and a mocking disregard of God's holy name. Munang pagkadungog niya mga kaigsuonan, na init pag-ayo ang iyang kasing-kasing o giingon sa dili pwede nga biay-biayon ra aning tawhana ang akong buhi nga Dios. Have you experienced that in your life when people mock God? And your heart would be stirred out of the passion of defending the name of God. Muna mga kaigsuonan, as a young
as a young man, di pagkaanindot kaayo, pagkadako kaayo nga advantage nga ang mga young people naamo sa simbahan. Amen? Pagkadako nga advantage nga sa atong pagkabatanon, we already have the Word of God. I am so thankful to the Lord. Salamat ko sa Ginoo sa akong ginikanan. Salamat ko sa akong papa nga gikuha na sa Ginoo. Salamat ko sa akong mama. Salamat ko sa mga tao sa akong palibot nga mo'y nagpakita nga dunay tinuod nga Dios sa atong mga kinabuhi. As a young man, I grew up in the church. I grew up in these very walls. And some of you, kaila kung kinsa ko, kaila mo sa una sa kabata nako mga kaigsunan. Salamat ko nga dunay mga tao nga gigamit sa akong kinabuhi para ang usa ka batanon makakita sa tinuod nga Dios. Yang mga ginikanan, dili kawang nga inyong mga anak, bunluton nyo dalon diri sa simbahan. Dili pa ninyo na makita karon ang epekto ni ana. Kung ang inyong mga anak dili makita sa simbahan, sa pagkakaroon, dili pa ninyo na makita ang epekto ni ana. Pag-abot sa unahan, it will result into a different kind of life. Kaganina, nagdula mi sa young people. Unya si Wangwang, daga na si Wangwang, daga na silang Wangwang, silang Ethan, silang Yuhan. Akong gikuwit si Kyle ganina. Ko Kyle, kay numdum ka Kyle, ingon anak pud mo sa una Kyle. Nagdagan pa mo. Tanawa aha nakakaron, tuwa na ka sa Bible school, ning sunod na ka si Ginoo. MJ, dili gyud kawang. Mama Pele, dili gyud kawang nga inyong gidala si Kyle sa balay sa Ginoo. Amen? Bahala pa magsagit-sagit pa na sa da, basta kay naa sila sa balay sa Ginoo kaysa ang ilang makitaan si Cocomelon. Tring, tring, trr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 
Comelon Bible Baptist Church. Kinahanglan makita ninyo nga dunay tinuod nga Dios. As a young man, what a wonderful way to start to pray. A wonderful way to start to read your Bible. As a young man, umukugi kag basa sa pulong sa Ginoo. Magkugi kag ampo, ikuyog nimo kanunay ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Sa imuhang pagskwela, ikuyog nimo ang Dios. Sa imong pagtrabaho, ikuyog nimo ang Dios. I will tell you this. Dunay tinuod nga Dios. Dili siya makita. Apan makita nimo ang pagpamuhat niya sa kinabuhi. Sa usa ka Kristohanon ug batan-on nga mosalig diha kaniya. As a young man tonight, we must strive to see life as either for God or against God. Either living for God or living for the world. Either giving honor to God or giving honor to the devil. As a young man, we must strive to live a life that is pleasing to God because we must live for God. As a young man, we could easily forget this truth. Kining kamatuuran, mga kaigsuunan nga dunay Dios, nga kanang sa kabisi sa mga kabisihan sa kinabuhi, sa trabaho, sa eskwela, and all these alluring pleasures and pressures of this world, mga kaigsunan, ayaw gyud mo kalimot nga dunay tinuod nga Dios. We are living in a world that is anti-God, and you've heard this many times here in the pulpit nga ang kalibutan sukwahi gyud na siya sa pamaagi sa Ginoo. And it breaks my heart to see how our schools, the secular schools, the secular world is trying to pull away our young people from the church. Sa tanang pwede pagyud nga schedule sa eskwela, sa tanang pagyong pwedeng schedule sa ROTC, nganong itunong mangyud og Domingo, sa tanang pwede nga kwan, nganong itunong mangyud og Domingo, sa tanang pwedeng magsabot sa research, nganong itunong mangyud og Domingo, sa tanang pwedeng buhaton practice, nganong itunong mangyud og Domingo, nganong itunong mangyud sa adlaw nga ting simba, nga pwede man dapat natong unahon ang Dios. David recognized the existence of God.
is also similar with Daniel and Shadrach and Meshach and Abednego. And they were young people, noble young men. And as they entered into the land called Babylon, and they tried to change their names, they tried to change their names with the names of the idols in the Chaldean religion, in the Babylonian religion. But although they've tried to change their names, but they could not change their hearts. Wala nila nausab ang kasing-kasing, especially for Daniel, how Daniel stood up for God. Sa dihang pwede na ta silang muingon mga kaigsunan, ay muna ni ang panahon nga maglingaw-lingaw nako, muna ni ang panahon nga mutilaw nako ilimnon, muna ni ang panahon nga mo-enjoy nako kung unsa ang ginadili sa Ginoo dito sa Israel, because we are not anymore in Israel. We are now forsaken by God. Daniel did not say that. Daniel chapter 1, verse number 8, here's what Daniel said. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Di siya mukaon sa pagkaon sa hari. Kaya ang pagkaon sa hari, gihalad na sa ilang Diyos-Diyos daan before ipakaon. Nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of eunuch that he might not defile himself. Daniel had no Bible in his hand. Daniel had no church in Babylon. But he purposed in his heart. Why? Because he recognized the existence of God. Dunay tinuod nga Dios. Karon pa, di pagyug ka mo tuo nga dunay Dios, naanay simbahan, naanay Bible, naanay pastor, naanay ginikanan nga magdala nimo sa simbahan. How can you not believe in God? There is a one true God. Furthermore, tonight, the Bible tells us that David's word reveal his burning desire to honor God. Let's go back to our text in verse number 29. 1 Samuel chapter 17, verse number 29. Sa nagikasabaan siya sa iyang igsoon nga si Eliab. Ginan siya, ngano na makadinhi. Ngano gibiyaan man nimo ang mga karniro dito sa mga kamingawan. Why are you here? I know the naughtiness of thy heart. I know nga gahi kag ulo. Iya pag yung yakusahan si David. But here's what David said. In verse number 29, here's what David said. And David said, what have I now done? Is there not a cause? Is there not a cause? The Hebrew word for cause, kanang word nga cause, the last word of the verse number 29, the word cause means a reason, a matter, a purpose, or a thing that needs to be done. Again, gibiay-biay ang ngalan sa Ginoo. Og gingon siya, dili ba ang ngayan natong dipinsaan ang ngalan sa Dios? Is there not a cause? In other words, David said, is there not a reason for what I'm doing? Is there not a matter worth standing up for? Isn't this a cause that demands action? Nganong nanalaw man mo? Nganong musugot raman mo? Nga biay-biayon mo? Buhi atong Dios! Because David, as a young man, he believed in the existence of God. Kung nagtuo ka nga dunay tinuod nga Dios, magkinabuhi kang balaan og matarong atubangan sa Dios. Kung nagtuo ka nga dunay tinuod nga Dios, doon na dyan kay buhaton para sa Ginoo. Wala lang ta nagsimba-simba din kinaanad tag mo simbag Domingo, nigsimba ta kay atong gustong simbahon ang buhi nga Dios. That we may be sitting down here today and we may not see with our own eyes the God of heaven, but we believe that He sees us right now and we are in His presence because of the existence of God. Number one, he recognized the existence of God. Number two, David remembered his past victories.
Doon na ba'y mga instances sa imong kinabuhi nga gitubag sa Dios ang imong pag-ampo? Doon na ba'y instances sa kinabuhi nato mga young people nga gitigaan tag mga pabor sa Ginoo? Nag-ampo ka, gitigaan kag pabor sa Dios. Notice here tonight in our message that David's courage to fight Goliath comes from remembering his past experiences with the lion and the bear. The faithfulness of God to deliver him from death. Sa kadaghang higayon nga pwede siyang mamatay, sa kadaghang higayon nga pwede siyang tukbon sa leon, sa kadaghang higayon nga pwedeng kunis-kunison ang iyang lawas, mga kaigsuunan, sa kusgan kaayo nga bear. He remembered how God delivered him with his powerful creations of God. Notice what the Bible says in verses 34. 1 Samuel chapter 17, verse 34. Thy servant kept his father's sheep. And there came a lion. Have you seen a lion? Kita na mo leon? Katong missionary nito ganyan na, leon to. Leon. Siya, pastor, I need a tiger. Ah, okay, di ba? Katol man na, katol. Leon, tiger, di ba? Lion, tiger, katol. Kinsa ninyo din nakakita og leon? Taas ko mo. Kanang personal, kakita kag leon. If you have not seen one, you cannot understand this. Usa sa akong paborito nga bisitaon dito sa Manila, ang Manila Zoo. Kaya mura po kog batang gamay dito sa Manila Zoo. Doon na sa mong gipuy-an dito. Kanang kapibara, kanang ilaga, hindi siya kanang ilaga din. Kanang mo ilaga? Kapibara, the largest rodent in the world. Kabalo akong asawa na, nga muna kung ganahan kay nga hayop nga. Kalma ra kaayo, magligo-ligo dito sa tubig. Unya, dato ra pud sa malibang silang giliguan. Ana ba, kalma kay. Diri nga portion sa right side sa Manila Zoo naa ang capybara. Sa left side, dako kaayo ang area sa leon. And while I was there, ang leon, ug ang tingog sa leon madunggan sa tibuok Manila Zoo. Madunggan, kadako sa tingog sa leon. Ang bear, mga kaigsunan, wa ko kakitaan ni. Pero ang bear, dili nimo ni pwedeng ma-outrun. Paapsan jud ka sa bear, kay kusog kay ni sila managan. O kusgan kay na sila bite for sa ilang mga baba. Dunay duha ka amigo nga naghunt sila og bear. Pag abot sa bear, nahutdan man sila bala. So, bay! Nahi-bear bay! Dagan bay! Imbes mo dagan ng iyang kauban, nagsuot man siya bag, gikuha niyang bag, gisuot niya ang iyang tennis shoes, kanang sapatos pang tennis ba? Siya nga, huy! Dagan na, huy! Anong kasuot man ka na? Dili man niyo pwede yung kang maabsan sa bear! Doon siya, bay, dili ko kinahanglan nga maabsan sa bear. Ikaw akong obertikan, bay. Ikaw may maulahi, ikaw may kaunon sa bear. You cannot defeat these two powerful animals without the help of God. That is why, when David faced Goliath, ning flashback sa iyahang utok, ang kadaugan nga gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Why? Because in David's life as a young man, iyang giuban kanunay ang Dios sa iyang kinabuhi.
That is why it is not wrong for the young people that are here. Dili gyud dautan nga moampo ka before your examination. Dili gyud dautan nga mo claim ka sa Ginoo, Lord, tabangi ko that I will pass this subject. Dili gyud dautan nga mohangyo kag pabor sa Ginoo. When I was still studying in St. Columban, every morning I would pray to the Lord, Lord, tigahi kog pabor sa akong mga classmate, sa akong mga maestra. Lord, tigahi kog pabor. I am going through a Catholic school and I know unsay dangatan nako dito, Lord, pero manghayo kog pabor nimo. Gikuyog nako ang Dios sa akong pag-eskwela. Why? Because sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kung dili nato ubanon ang Ginoo, wala gyud tay mahimo sa lion and bear nga atong masagubangan sa kinabuhi. He remembered his past victories. Young people, remember how God saved you. Are you saved? Young men, young women, are you saved? Say amen. Hinumdumi, giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Remember that very moment that you bowed your heart and you asked the Lord Jesus Christ nga mosulod sa imong kasing-kasing. And from that day, you know nga malipayon ka nga nangalagad sa Ginoo. Malipayon ka nga nag-church. Excited ka nga magkat-on sa pulong sa Ginoo kay tinuod kang luwas. Remember the calling of God in your life. Kung gainan si Kyle, ang pinakahadlok sa Bible school ka nang mo graduate na ka. Kaya nga naman, you are free to do what you want to do. You're on your own. Even ang pastor, di makapugos ni mo. Di ta kapugos. Even ang ginikanan, di kapugos. Di gyud nato mahawiran ang tao, masugot kag sa mandili. Di gyud. You cannot control people. Pero mas nindot nga dunay Dios nga motandog sa kasing-kasing. And pwede kang mag-secular, well and good, padayon, if that is the calling of God in your life, if that is the will of God in your life. Pero giinan ako si Kyle, kung gitawag ka sa Ginoong mag-missionary, I want you to know that as your pastor and the whole church, we will give our full support diha kanimo. Siguro murag imposible kay luuya ni Kyle, no? Mag-missionary siya dito. Unya pagkahuman gamay king babayi, unya mga Aprikano dagko kaayo para atong leon, no? Ano? Wala imposible sa Ginoo. Remember your past victories. Sa panahon nga ma-discourage ta, hinumdumi ang calling sa Ginoo sa imong kinabuhi. When I would get discouraged as a pastor of the church, usay ma-discourage ko sa akong pagkabatanon, I'm just a young man. I only have few experiences in life compared to many adults that are here. Na mga panahon nga mabugnaw ko, maluya ko, the routines of the ministry, the hours where makita nako nga grabe kay ka-strenuous kaayo ang pagtuon, ang pagbisita sa mga tao, and you hear the criticisms of other people over there and over there. I would just remember the calling of God in my life. Nga Lord, tuan akong Manila, na plastar na mi dito, pero imo kong gipapauli kay kabalo ko nga imo kong gitawag. Kung imo kong gitawag, imo kong ubanan aning akong mga kasinatian sa ministry. Remember your past victories. Remember, giun sa pagsulbad sa Ginoo imong problema sa kaniadto. Hello! Ang mga problema, sa dihang maabot ang mga problema sa kinabuhi, hinumdumi ang mga daang problema nga gisulbad sa Ginoo. Ang mga daan nga panginahanglanon nga gitagbo sa Ginoo. Nganong mahadlok man ka? Nga nakatilaw naman ka nga ang Ginoo dili kaniya biyaan. Remember your past victories. And number 3 and the last, David not only recognized the existence of God, not only David remembered his past victories. Number 3 and the last, David radiated his wonderful testimony. Taas kamot, young people ko. Taas kamot, young people, young people, young.
Kuya War, young people pagka Kuya War. Young people pag yung kayang. Okay, young gudo, young people. Again, all the young people, taas ka mo. Here, Brother July, di na kayang people, Brother July, di na kayang people. Sa una ra to, 20 years ago. Again, taas ka mo, young people. Listen to me. Ayaw sa paubos, ayaw sa paubos. Please, ampingi ang imong testimony isip usa ka Kristohanon. When David obtained victory, notice here, I want you to understand this and realize this. Ang atong maayo nga testimonyo, dili kabayrag kwarta. When David obtained victory, when David slew Goliath, cut off his head, ang hari nakapangutana, kinsa ning bataan ni? 1 Samuel chapter 17, verse 55 to verse number 56. Ingon ang Bible. Verse 55, and when Saul saw David go forth against the Philistine, si Saul mo na ang hari sa Israel. Giingnan niya ang iyang captain sa iyang kasundaluhan. He said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, as thy soul liveth, O king, I cannot tell. Verse 56, the Bible says, and the king said, inquire thou whose son the stripling is. Kinsa may ginikanan? Pangutan-an ninyo, kinsay ginikanan ani. Nahibulong ang hari. Grabe sa kabata. Dunay dakong pagtuo sa Ginoo. Grabe sa iyang pagkabata. Lahi ang iyang kasing-kasing. Verse 57, the Bible says, and as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. Verse 58, and Saul said to him, whose son art thou, young man? And David answered, I am the son of thy servant, Jesse the Bethlehemite. Mga kaigsuunan, sa niagi, si David, musikero man siya. Morning na ilhan siya sa hari, tungod kay every time nga magwaras ang hari, every time nga saputo ng hari, si David mo play din siya harp para makalma ang utok o kasing-kasing sa hari. David previously was just simply a musician, a harpist. But after killing Goliath, nausab ang iyang panglantaw sa usa ka batang gamay. And he asked, he wondered, kinsa ni siya? Don't you realize that someone, somewhere, is watching your life? Amen. Someone, somewhere, is watching your life. It may be your classmate. It may be your unbeliever friends. It may be your office mates. It may be your kauban sa negosyo. It may be your relatives, imong mga paryente. Unsay ilang makita sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi? Ila bang makita ang tinuod nga Dios? Whose son is this? How come ngayon ani ni siya? Kiunsa ni pagpadako sa iyang ginikanan? And listen to me. Sa dihang nagtarong si David, sa dihang nagtuo siya sa Ginoo, naapil og daig ang iyang pamilya. Paminaw mo, young people, kung magtarong gani ang young people, maapil og bless ang inyong mga ginikanan.
maapil og panalangin ang church. Kinsa day mo? I am the young people, member day ko sa Faith Bible Baptist Church. Nindot kay paminaw, no? Pero ganig magbinuang kinsa ambot purag tigsimbahan raman na sa amoa. Umang ko kailaan ha. Kung magbinuang pod mo, maapektuhan inyong ginikanan. Kung magbinuang ang young people, kung magyaga-yaga mo sa inyong kinabuhi, kung dili ta magtarong, kung dili ta magamping, I will tell you, if we would not radiate, if we would not emit our testimony, just like a light that emits into darkness, kung dili ta mo hayag, mapalong og apil, apil ang mama, apil ang papa. Mo din ay baptist, mo din ay Kristohanon, mo din ay nagsimba, mo raman lang bati lamang gihapon, musukol raman lagi gihapon ka ginikanan, mo na ay Kristohanon, tigsiyo simba pa mo diha, nangabuang na mo din ha, sige ninuon kag simba, gahi na hinuon kag ulo, maamong ang ngalan sa Ginoo. You cannot buy a good testimony. You cannot buy a good character. Masking pag ikaw pa ang pinakadato nga tao aning kalibutan na, masking ikaw pa ang anak sa kontraktor, kung ang imong kinabuhi, way klaro, dili nimo mapalit ang tao nga motuo sila sa tinuod nga Dios. Proverbs chapter 22, verse number 1, the Bible says, a good name. A good name. All the young people, read verse number 1, verse number 1, verse number 1. Verse number 1, everybody, all the young people, eyes on the screen. Verse number 1, go. A good name is rather to be chosen than great riches. Ayaw ninyo gubay yung testimony tungod lang sa kwarta. Tungod lang kay maulaw kang mubarog nga Kristohanon, di na ka mubarog. Ingon ang pulong sa Ginoo, mas maayong pilion nga nindot ang imong ngalan. A good name is referring to our good character as a Christian. Because again, money can buy a lot of things, but not a good testimony. Paminaw mo, ang maayo nga testimony, nagtindog pa lang kadaan sa inyong eskwelahan, naglakaw pa lang ka, mapanalanginan na ang mga tao nga naglantaw nimo. Lahi gining bataan niyo. Sa imo pa lang paglingkod, wa pa kaning istorya, makaila ang mga tao kung kinsa ka. Naagyoy something sa usa ka tao nga nagbarog sa pulong sa Ginoo. Naagyoy kay something nga makita niya nga dili nimo makita sa uban. I remember the story as I close my message. Si Ken nga nag-law school sa Niagi. Giinan ko niya, Pastor Jun, kanang na ako'y nakitaan ba nga classmate to na ako din. Tingala ko pag inom-inom na ba ka na acquaintance party ba? Na mga whiskey, na mga kwanda to, gin, ano? Tingala ko, hala, ning punit man siya. Di ba baptist? Di ba anak to? Kuambot kinsa to. Basin tigsimbar ato dito. Madalahig ang ngalan sa Ginoo. Sa among pagbiyahe ni lang Pastor Ray, Pastor Sudi, sige mig istoryahan na yung unsa ka nahitabo sa ngalan sa baptist karon. Ang ngalan sa baptist karon no pertigyong gubaa. Munang magtarong nagyutas tong Kristohanong kinabuhi. Tigyong bahua sa baptist karon. Kani mo sakay bitaw ka, hoy, hala di ba si congressman di ba baptisto? Marakag di ka katubag unsaon pagtubag ba? Katong napriso nga baptist ba nga pastor nga nang di ba? Marakag matukan nga naman madalahig ang mga nagtinarong sa mga nagbinuang nga Kristohanon. That is why
Importante kaayo ang maayong testimonyo. As I close my message, let me give to you or leave to you this one important quote that I've learned even from Bible school. We were taught of this. And it says, your talk talks and your walk talks. But your walk talks louder than your talk talks. Nakasabot ra mo sa inyong kwan ha? Dili na TikTok ha? When your TikTok, dili na TikTok ha? Talk talks. And your walk talks. But your walk, ang imong pagkinabuhi, talks louder than your talk talks. Maski pag ikaw pang pinakamaayo mo istorya, maski pag ikaw pang pinakagwapo nga young people, o pinakagwapa, kung dili nila makita sa imong kinabuhi nga doon na kay tinuod nga Dios, dili gid sila moto nga doon na tinuod nga Dios. Let it be sa ato mga young people. As we go to our respective schools, anik adto na tong eskwelahan, ang pingi imong testimony. When you enter into the gates of school, remember, I am a Christian. I am the light of this dark world. Pag-amping ko, my teacher is watching me. My classmates are watching me. I am praying for them nga maluwas sila. I am praying nga ako silang madala sa tiilan sa Ginoo. You cannot win them kung pildi kadaan sa imong testimony isip usa ka Kristohanon. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, Lord, thank you for this privilege that we can challenge our young